Nung nagpa-plancha ako, akala ko, doon kasi sa part na yon walang bubong. Ay, walang bubong. Ano yung walang kisame? Doon sa part ng planchahan. Sabi ko, umuulan pala. Sabi ko, di ba, minsan tayo mga Kristyano nga, yung ulan, minsan ay parang test sa atin kung tayo ba ay, di ba, tutuloy o tayo matutunaw na lang, tayo yung mga asin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin at yan, basahin ko lamang, naalala ko kasi yung sa patotoo ni Sai. Nabasa ko na kasi yon sa aklat ng mga ngaral, Ecclesiastes. Sabi nga ni Solomon, walang kabuluhan. Ano po? Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Magpapakapagod ka sa pagtatrabaho, ngunit para saan ba ang lahat ng ito? Ano po? Yan, basahin niyo po, aklat ng Ecclesiastes, yan. Napakaganda. Yan, purihin ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin at tayo po ay nasa 3 linggo na ng pagtatalakay patungkol sa soaring high. Ano nga, Pastor, yun? Ang tema, soaring high. Patungkol ka sa mga leaders to eh. Tingnan ko lang yung aking para... A servant that God favors. Yan pala. A servant that God favors. Yan. So, purihin po ang Diyos. Nawa ay natututo ang bawat isa kasi alam ko, hindi naman para lamang sa mga leaders, para lamang sa mga workers, ang mga salita na ibinabahagi sa atin, kundi para sa ating lahat. Dahil hindi tayo mananatiling mga tagasunod lamang, tagapakinig, tayo pong lahat ay tinawag upang maglingkod sa gawain ng ating Panginoon. At ngayon pong umagang ito, I would like you to open up your Bible sa libro po ng Deuteronomio. Deuteronomy 15. 15:12-17, at kung kayo po ay nariyan na, mangyari pong tayong lahat ay tumayo ng may paggalang sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Basahin natin ng sabay-sabay na may lumalabas na tinig sa ating mga labi. Yan, andyan na po ba kayo? Libro po ng Deuteronomy 15:12-17. Andyan na po ba? Amen. Yan. So, naka-flash na rin po sa screen. So, basahin po natin ngayon na. Kung ang kapwa mo Hebreo, lalaki man o babae, ay pinagbili ang sarili niya sa iyo bilang alipin at naglingkod siya sa iyo sa loob ng 6 na taon, kailangang palayain mo siya sa 7 taon. At kapag palalayain mo na siya, huwag mo siyang paalisin na walang dala. Bigyan mo siya ng saganang hayop, trigo at katas ng ubas, ayon sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto, at pinalaya rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Yan ang dahilan kaya binibigay ko ang mga utos na ito sa inyo ngayon. Pero kung sabihin ng alipin mo sa iyo, hindi po ako aalis sa inyo, dahil mahal ko kayo at ang pamilya ninyo, at mabuti ang kalagayan ko dito sa inyo, dalhin mo siya sa pintuan ng bahay mo, butasan ng tainga niya, at magiging alipin mo siya sa buong buhay niya. Ganito rin ang gawin mo sa iyong aliping babae. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, itong ating pagtatalakayan ngayong magandang umagang ito is somehow medyo bago siya sa pandinig ko. Noong una ko siyang narinig, kasi ang atin pong pagtatalakayan patungkol ngayong umaga is the bond servant of Christ. Bond servant. Mas madalas kasi nating naririnig yung salitang servant or lingkod, di ba? Yan, kesa dito sa salitang bond servant. At alam niyo po, not until binigay itong topic na ito sa akin, doon ko pa lang siya pinag-aralan. Doon ko pa lang siya nalaman kung ano ibig sabihin nito. At ngayon nga po, nasa 3 linggo na tayo ng pag-aaral na nakafocus patungkol sa mga leader. But, yun nga, lahat po ng totoong disipulo ng ating Panginoon ay dapat maging lingkod. Dapat maging bond servant. At ngayon pong umaga, salaminin natin, pagkatapos ng sermon na ito, kung ako na ba to? Ako na ba to? Or kailangan pa nating i-work out yung ating mga sarili para matawag tayong bond servant of Christ. Amen? Tayo po ngayon, bago tayo umupo, ay dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang papuri po ay sa iyo, ang kadakilaan ay sa iyo lamang. Itinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, niluluwalhati ka, pinupuri ka, Panginoon. Tunay kang dakila at walang hanggan, Panginoon, ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita ngayong umagang ito, hinihiling namin, Panginoon, ang pagsama
ang banal na santong Espiritu, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord God, Ikaw ang siyang magturo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, ang aming mga spiritual na tenga, Panginoon, upang sa gayon ang lahat ng aming matututunan, ang lahat ng aming maririnig, Panginoon, hindi lamang basta narinig, kundi maisa pamuhay, Panginoon, ang bawat sa amin bilang isang totoong disipulo mo, aming Diyos. Salamat po sa anumang bahagi, Panginoon, ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Isinasansala namin anumang pagkilos at gawa ng dyablo, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat po. Samahan mo at bakudan mo, Panginoon, ng iyong dangdang anghel, Panginoon, ang bulwagang itong hindi makapanaigan ng mga pagkilos ng kaaway. Salamat, Lord God. Ikaw ang maitaas lamang, Panginoon, sa kabuuan ng gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, tayong lahat ay makauupo na ngayong umagang ito. Yan, the bondservant of Christ. Alam niyo po, kapag sinabing bondservant kasi, kung sa literal lamang na narinig mo, hindi mo siya masyadong maunawaan, parang ano ibig sabihin nun yan. Kaya kailangan natin ng pag-aaral patungkol dito sa salitang ito. At pag-aralan natin siya according doon sa anong sinabi sa Biblia. So, sama-sama po nating alamin at palalimin pa yung ating karunungan patungkol dito sa salitang ito. Yan. So, ang atin pong talatang binasa ay sa aklat po ng Deuteronomy 15, 12 to 17. Yan. So, kung binasa ninyo ng mainam itong talatang ito at inunawa ninyo, meron pong dalawang uri ng paglilingkod na sinabi dito sa ating binasang talata. Ang una po yung tatawag nating slave. Okay? Slave, alipin. Nagiging alipin. At ang pangalawa yung tatawag nating bond slave or bond servant. Yan. So, maaring dahilan kung bakit nauuwi sa pagiging alipin ng isang tao ay noong unang panahon, noong unang panahon, sabi dito, maaring dahilan kung bakit nagiging isang alipin ng isang tao ay upang makabayad ng utang. Maaring merong utang na hindi niya kayang bayaran, yan. Kaya ang ginagawa, nagpapaalipin na lamang siya. Or maaring ang dahilan din po ay pinanganak siya talaga na isang alipin. Maaring, sabi nga dito, nagnakaw at kabayaran nung pagnanakaw. Yan, kaya ang gagawin mo, magpapaalipin ka. At ayun, marami pang ibang maaring maging dahilan para maging isang alipin ang isang tao nung unang panahon. At alam niyo po, marami ding pamamaraan upang makalaya. Yan, sa pagkakaalipin. Gaya na lamang kunyari namatay yung iyong master. Okay? Yung Panginoon mo, namatay. Yan. So, natapos na yung taon or natapos na doon yung paglilingkod mo. So, malaya ka na. Kunyari namatay yung iyong pinaka-master. So, biblically po kasi yan, ang pagiging alipin ay tumatagal ng 7 taon. Yan. According po sa Bible, ang pagiging slave ng isang tao nung unang panahon ay tumatagal ng 7 taon. So sa loob ng 6 na taon, maglilingkod ang isang aliping babae or lalaki sa kanyang amo. At sa 7 taon naman po, doon ay bibigyan na siya ng kalayaan. Okay, bibigyan siya ng kalayaan bilang isang alipin. Malaya na siya sa lahat ng pagkakautang, bayad na. Okay, kung gaano man kalaki yung utang mo, pinagkakautang mo doon sa iyong master, pagkatapos ng 7 years na paglilingkod mo sa kanya, bayad ka na. Ayan, bayad ka na. At alam niyo po, kalimitan po, pag natapos yung 7-year terms ng isang alipin, gaya ng binasa natin doon sa aklat po ng Deuteronomy, pinapabaunan po siya ng kanyang Panginoon. Yan, pinapabaunan siya ng kanyang Panginoon ng favors, katulad na lamang nung sabi nga, di ba, ng hayop, ng trigo, yan. At kung ano-ano pa po bilang parte ng tinubo ng amo habang naglilingkod ka sa kanya. So, yung bahagi, okay, noong tinubo niya, babahaginan ka niya kapag natapos na yung iyong term sa kanya. Kasi malinaw po na sinabi ni Moises yan, na sabi nga niya doon sa mga taga-Ehipto, kailangan tratuhin nyo ng maayos. Okay? Kailangan tratuhin nyo ng maayos ang mga alipin hanggang sa maghiwalay na kayo ng landas. Yun po ang sabi ni Moses. So, minabasa ako, no, sabi, kaiba daw yung pagtrato ng alipin kasi sa ibang bansa compared doon sa Israel nung Bible times. Kasi ang sabi, yung sa mga karatig bansa, kasi sa mga, like for example, sa panahon kasi natin ngayon, di ba, hindi na natin kalimitan tinatrato sa alipin talaga yung mga kasama natin sa bahay. We treat them as family members. Okay? Family members, kung ano kinakain natin, kakainin din nila. Saan tayo pupunta, sasama natin sila. Okay? Pero kaiba po ang sabi, ang pagtrato ng alipin before, noong biblical times. Kasi sabi nga, yung mga alipin noong unang panahon, wala silang karapatan.
Okay? Wala silang karapatang natatanggap, wala silang mga privileges, samantalang, yun nga, sa panahon natin ngayon, dami na. Okay? Kung anong meron ka, meron din sila. So alam niyo po, mahalaga na maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng slavery upang mas maunawaan natin yung kahulugan nung natawag nating bond servant. Okay? Bond servant. At yun nga, ang talaang ating title ngayong umaga, The Bond Servant of Christ. Hindi ng kung sino man, kundi ng ating Panginoon. Yan. So, kagaya nung binasa natin sa aklat po ng Deuteronomy, pag dumating yung 7 taon ng paglilingkod nitong isang alipin, sabi nga doon, maari na siyang umalis. Okay? Maari na siyang umalis sa poder ng kanyang Panginoon kasi tapos na yung kanyang pagbabayad ng utang. So, dala-dala niya lahat ng tubo, lahat ng pampanimula sa poder ng kanyang Panginoon. Yan. Kasi, sabi nga dito, mayroon pong mga bihag or mga slave na sobrang na-attach. Okay? Sobrang na-attach na doon sa kanyang mga amo. Sobra yung devotion nila, sobra yung paglilingkod nila sa kanilang mga Panginoon. Kaya minsan, kahit natapos na yung 7 taon ng paglilingkod ng isang alipin doon sa kanyang amo, sabi nga doon sa ating binasa, meron siyang choice na manatili doon sa kanyang amo. Yan. At sabi nga doon, nagpapakita itong pagpili na ito ng commitment or sobrang devotion nitong taong ito sa kanyang Panginoon. Despite yung 7-year terms na yon na kanyang pinaghirapan, di ba? Kung tayo talaga sa atin, tama na, di ba? Makakapagod na, tagal na nun, ha? Di ba? Yan. Pero merong mga tao na ganun, merong mga lingkod na ganun, merong mga, sabihin nating mga slave na pinipili para ni manatili doon sa kanilang mga amo. At sabi nga dito, nagpapakita yon ng dedication dito sa kanilang dalawa. At alam nyo po, hindi na siya bounded ng 7 years contract, hindi na po another 7 years renewal ang mangyayari doon kapag pinili niya na manatili doon sa kanyang amo. Kasi ang sabi nga, lifetime na yung bond ng paglilingkod nitong slave na to sa kanyang Panginoon. At alam niyo po, dahil siya mismo yung namili, siya mismo yung nag-decide na, ay, hindi ako alis, okay? Sabi nga dito, kasama din po doon yung pag-unawa na wala siyang anumang karapatan pa rin na matatanggap. Kasi di ba, like for example tayo, yung mga nagtatrabaho na bounded ng contract, di ba ang nangyayari minsan, oy, tapos na ang kontrata ko. Ngayon, kung gusto ulit akong kuhanin itong amo ko, tataasan yung sahod ko. Diba? Dodoblehin niya para hindi ako umalis or para manatili ako. Pero alam niyo po, dito, okay, kapag pinili ng isang alipin na manatili doon sa kanyang Panginoon, sabi doon, kasama doon yung pangunawa na wala pa rin siyang makukuhang kahit anong karapatan. Wala pa rin. Ay, wala pa rin pala. Okay? Yan, at sabi nga dito, sabi doon sa ating binasa, kapag pinili niya, sabi nga doon, bubutasan yung kanyang tenga. Okay, bubutasan po ng malaki. Malaki, gano'n kaya kalaki? Di ba nakakita tayo ng mga nakatunnel? Di ba? Yung tunnel, dati nung medyo hindi pa Kristiyano, asawa ko gusto niya noon. Di ba? Yung mga tunnel, yung malaki ang butas. Okay, sabi doon, bubutasan po ng malaki. Okay? Ang tenga noong alipin na yan bilang deklarasyon sa iba na itong taong ito ay nananatiling alipin ko. Kunyari ako ang Panginoon, bubutasan ko yung tenga niya bilang deklarasyon na itong taong to, alipin ko pa rin siya. At sabi nga to, yung marka na yun yung magiging simbolo ng koneksyon nilang dalawa ng kanyang Panginoon at ng sambahayan nito. Yan. Alam niyo po, sobrang seryoso noong commitment na to ng isang alipin. Okay? Doon sa kanyang Panginoon. Kasi alam niyo po, once na kinumit nitong taong ito, or once you commit yourself to be a bond servant, ibig sabihin, nauunawaan mo na merong kaakibat na responsibilidad na kasama yung iyong role na tinatanggap. Alam mo na hindi ka pwedeng magreklamo. Yan. Hindi ka pwedeng humindi kapag inutusan ka. Hindi ka pwedeng umangal if utusan ka. Punta ka nga doon. Diba? Like for example, tayo nga, umuulan. Diba? Hindi mo na ako pupunta sa church. Okay? Kasi ang lamig. Baka pwedeng matulog muna. Yan. Pero bilang isang bond servant po, sabi nga dito, kapag inutusan ka na pumunta ka dito, hindi ka pwedeng umangal. Hindi ka pwedeng magreklamo. Nauunawaan mo din na maraming paghihirap. Okay?
Maraming mga sufferings, maraming mga paghihirap, nakakaharapin ka. Pero sabi nga dito, you have to endure everything in silence. Okay? Yun po yung pagiging bondservant. Alright? Kailangan mong i-endure lahat ng makakaharap mo sa katahimikan. In silence, sabi dito. At sabi nga dito, alam nyo po ang kapalit ng lahat ng pagtitiis at pagtatyagang ito. Sabi nga dito, yung papakainin ka, daramitan ka, kukup-kupin ka ng iyong Panginoon. Okay? Yun po yung kapalit ng pagiging isang bondservant ng doon sa isang Panginoon. Yan. So, bakit ko sinasabi ito? Bakit kailangan nating maunawaan ito? So, kailangan maintindihan kasi natin yung konsepto ng pagiging isang bondservant. Kasi most importantly, sa isang iglesia. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, sabi nga, there is a growing movement that encourage people to stand up. Diba sa panahon natin ngayon talagang binibigyan ng, pangalan nito, ng power. Ang bawat isa, paglaban mo, ganito, ganyan. Hindi pwedeng tayo ganito lang. Sa panahon natin ngayon, talagang matatapang na ang tao. Diba? Naniniwala ba kayo? Do you agree with me? Ang tatapang din ng tao sa panahon ngayon. Sabi nga dito, lahat ng tao gusto ng kalayaan. We want freedom. Nag-aaklas tayo kapag tayo inuutos-utusan lang tayo. Yan, diba? Ayaw natin na sinasakal tayo. Kasi sabi nga dito, ang dahilan natin, I have my rights. Tama ba ako? Sa panahon natin ngayon talagang laganap yan. Naririnig natin yan. Okay? Kahit nga, di ba, kung nanonood kayo sa kongreso, pag naglilitis sila, di ba, yung mga pinatawag na mga kontraktor daw, di ba, tatanungin sila, saan mo pinuntahan ganito? Tatanungin sila ganito, pero sasabihin lang nung I invoke my rights to di ba, sabi yung ganyan. I invoke my rights, ganyan. At hindi na nila pwedeng questionin, kasi nga, may karapatan. Sabi pa nga ni pangalan nito, itong nabasa ko nung isang araw, hindi ko naman siya napanood, nabasa ko lang sa mga memes. Sabi ni Recto, huwag niyo kaming utusan. Tama ba yung word na ginamit ko? Huwag niyo kaming utusan, parang ganon. Di ba? Ayun. So, mga tao nga kasi ganon. Yan. Talaga ang gusto nila, talaga kung ano yung ginusto nila, yun ang gagawin nila. Ayaw natin na tayo sunod-sunuran lang. Ayaw natin na yung sasabihin lang sa atin, ang gagawin natin. Kasi meron nga tayong sariling pag-iisip eh. Meron tayong rights na tinatawag. Ang mga tao ngayon, di ba, post lang ng post sa Facebook. Sasabihin niya kung ano yung gusto niyang sabihin kahit walang kasense. Tama ba? Nakikita niyo ba? Sinong mahilig mag-Facebook dito? Yan. Meron tayong mga friends sa Facebook na talagang post lang ng post sa mga senseless na bagay at wala kang magagawa para pigilan sila. Okay? Wala kang magagawa. Sabi nga, meron tayong freedom of the press na tinatawag. Okay? Meron tayong mga tinatawag na kalayaan na ipahayag ang ating mga nasa saloobin. Yan. Sabi nga, invoke my right to speak whatever I want to say. Yan. So, minsan, sabi dito, kahit sa loob ng iglesia, nadadala pa natin po ito. But, remember, we are Christians. Tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Tayo po ay mga Kristiyano at tayo ay kaiba doon sa mga tao sa labas. At sabi nga po, the Word of God teaches us that nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, we are like a bondservant. Tayo po ay bondservant ng tinatawag. Okay? Sabi nga dito, like a bondservant, you have given up your right and you must be willing to accept that position as a servant of Christ and His church. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, sabi nga doon, na wala na dapat yung tinatawag nating, ano pong tawag doon? Yung kalayaan? Free will. Okay? Dapat wala na talaga. Okay? Kasi dapat ang gagawin natin na lamang ay kung ano talaga yung nais ng Panginoon. Okay? Kung ano yung inuutos ng ating Panginoon. Yan. Kasi ang sabi nga, if He is Lord, which is to say, He is my master, then I am His slave. Kung tinatawag natin ang ating Diyos na Lord, Panginoon sa Tagalog, then, ang ibig lamang po sabihin nun, ang Diyos ay ang ating Panginoon, He is our Master, at sabi nga tayo ay Kanyang mga alipin. Yan. Sabihin nyo nga, I am a slave of God. Oh, let that sink in, ha?
Mag-sink in po sa inyo, I am a slave of God. Pag sinabing slave, uulit-ulitin po. Alam nyo, hindi naman to bago eh. Hindi naman to bagong aralin. Okay? Narinig na natin to matagal na. Kaya lang minsan nga hindi nagsisink in eh. Pag sinabi kang sing slave, ibig sabihin meron kang Panginoon. Meron kang master. Tayo, slave tayo. Sabihin nyo nga, slave pala ako. Slave ako. Sinong master mo? Si Lord. At ang sabi nga, katulad ng relasyon ng isang alipin sa kanyang Panginoon noong Bible times, ganun din po dapat yung nangyayari sa atin. That we are no longer free to do whatever we want to do. Bakit? Kasi meron tayong master. Kasi kung ano dapat yung sinasabi ng Diyos, yun yung ginagawa mo. Bakit? Because I am a bond servant of God. Yan. I am a bond servant of God. Kung tayo ay alipin ng Diyos, sabi nga doon, wala ka na dapat doon sa kaisipan, na minsan nga kasi, sabi nga, wala ka na doon dapat sa kaisipan na lahat ng gusto ko at hihilingin ko ay ibibigay ng Diyos. Kasi sabi nga, uulit-ulitin natin, hindi tayo ang Panginoon, tayo ay mga alipin. Minsan kasi, ang sabi nga, nabasa ko doon sa sermon ni John MacArthur, sabi, kasi minsan, loving talaga ang Lord, katangian niya yun eh, pero, sabi nga dito, minsan nakikita mo na lang si Lord na loving. Wala nang iba. Pero ang katotohanan, sabi nga, we are a slave of God. At ang sabi nga, bilang slave, hindi kung ano yung naisin mo, hindi mo naman sasabihin sa iyong master, oy, pagluto mo ako. Di ba? Hindi mo sasabihin sa master mo, oy, bigyan mo ako ng ganito. Bakit? Alipin ka eh. Saan ka nakakita ng alipin na siya ang sinusunod ng kanyang Panginoon? Di ba? So bilang mga alipin, ang sabi nga, ang ating mga responsibilidad, ang ating mga gawain ay gawin kung ano ang inutos ng Panginoon sa atin. Opo, talagang mapagbigay ang Diyos, talagang yung grasya ng Diyos ay sobra-sobra, napakalawak, pero hindi nananatiling ganoon. Ano po? Hindi ka lamang doon titingin. Dapat makita mo din na ang Diyos ay ang master mo. At hindi lamang, the Lord is my provider, the Lord is my friend, the Lord is my best friend. The Lord is my healer? Yes, totoo yun. But most of all, dapat makita mo that the Lord is your master. Then everything else will follow. Yan. So, kaya lamang nga, sabi nga po, talagang sa panahon natin ngayon, yan, talagang tayo kasi yung mga tao, talagang titigas ang ulo natin. Okay? Matitigas ang ulo, talaga ang gusto natin. Yan yung gusto nating masunod. Yan. Sabi nga, people today doesn't want to become slaves, rather, gusto natin malaya tayong gawin, malayo tayo sa mga inuutos sa atin, kasi ang gusto natin, tayo yung master. Ayaw natin na tayo ay alipin. Tama ba ako? Baka ako lang to. Ako lang po ba yun? Yan. Di ba may kaisipan talaga tayong gano'n ng mga tao? Talagang most of the time, ayaw natin talaga na pinasusunod tayo. Ay, gusto ko talaga yung, kahit sinabi na sa Biblia, di ba? Na hindi, talagang pangangatwiranan natin na hindi. Ganyan. Nagpapakita lamang po talaga na tayo ay hindi tayo sumusunod doon sa master natin. Kundi, we master ourselves talaga. Tayo talaga. Tinuturing natin ng master yung ating mga sarili. Yan. So, in Philippians 2 verse 5 to 8, dinescribe po dito ni Paul yung perspektibo ni Jesus bilang isang bond servant when he suffered the indignities of the cross. Basahin po natin sa aklat po ng Filipos, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 8. Sabi po doon, ito ay sapagkat kailangan taglayin ninyo ang kaisipan na na kay Kristo Jesus din naman. Halinaw, na kay Kristo Jesus din naman. Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinurong ni kailangan pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ang Diyos. Bagkus, ginawa niyang walang kabuluhan ng kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Napakaganda nitong talatang ito. Bakit? Kasi nagpapakita ito ng kababaang loob ng ating Panginoon. Nagpapakita ito na si Jesus man din. Sabi nga, siya ay isang bond servant. He himself, di ba? Nabasa niyo doon sa unang talata. Ito ay sapagkat kailangan taglayin ninyo ang kaisipan na na kay Kristo Jesus din naman. Ibig sabihin siya mismo, bond servant siya.
At sabi nga, kailangan kayo, tayong lahat na nagbabasa, kailangan taglayin nating lahat yung kaugalian na yon, yung kaisipan na yon na kay Kristo Jesus mismo. Sabi nga dito, si Jesus mismo nagpakababa bilang isang alipin at naging masunurin, even to the point of death. Di ba sabi? Nagreklamo ba siya nung hinampas siya? Nung hinampas ba siya, ilang beses ba hinahampas, pastor nga? Di ba, ang dami? Doon sa pang-una bang, tayo, di ba, tayo minsan, di ba, kapag pinapalo tayo ng mga magulang natin, sa una pa lang, di ba, sakit naman di ba? Pero si Jesus, ang sabi nga, di ba, sa dami ng hampas na yun, ang sabi nga, di ba, yung nung hinahampas, talagang hinahalit yung laman niya. Sabi nga doon, ni isang beses, hindi mo siya narinig na nagreklamo. Di ba? Nakita natin, nabasa natin na sabi sa Biblia, dinuruan siya. Dinuruan siya. Ang sabi, narinig mo ba siyang nagreklamo? Di ba hindi? Di ba dito sa atin talaga sa mundo, pag sinampal ka, sampalin mo din. Di ba? Pag binato ka, batuhin mo din. Di ba? Ganun dito sa mundo talagang, kung anong ginawa sa'yo, yun daw ang gawin mo. Pero ang sabi nga, dito sa Biblia, kung babasahin natin ang Biblia, at kung talagang we will let that sink in, kaiba yung sinasabi, kaiba yung tinuturo sa Biblia doon sa turo ng mundo. At ang sabi nga doon, yun ay nagpapakita ng pagiging isang alipin ng ating Panginoon. Yan. Nung pinabuhat siya ng napakabigat na krus, di ba, hindi naman siya nagreklamo. Nauunawaan niya at tinanggap po niya yung katotohanan na bilang isang alipin kasi. Okay? Nauunawaan ni Jesus mismo na wala siyang karapatan at kailangan niyang ipakita. Kailangan niyang i-demonstrate yun for us. Para makita natin at gayahin natin kung paano ba maging isang alipin ni Kristo. Sabi nga, di ba, Jesus is the perfect example. Di ba? Hindi natin hahanapin sa kung sino man. Oo, sabihin natin talaga si pastor, talagang naglilingkod siya, gumagawa siya. Kahit hindi mo siya sabihan. Pero the perfect example na makikita natin at dapat nating tularan ay si Jesus. Si Jesus lang. Okay? Na kahit anong gawin sa Kanya, sabi nga, nauunawahan ni Jesus na dahil siya isang servant, na dahil siya isang lingkod, na dahil siya isang alipin, kailangan niyang tanggapin lahat ng iyon. Bakit? Kasi wala siyang karapatan Diba? Bilang asang alipin, wala kang karapatan. Kaya kailangan niyang isabuhay yon. Bakit? Kasi maraming nakatingin. Maraming nakatingin, maraming gagaya. Sabi nga, di ba, up until this day tayo, nakatingin pa rin tayo kay Jesus Christ. Kaya talaga, naiset niya yung perfect example kung sino dapat yung gayahin natin. Na minsan kasi talagang tayo titingin tayo sa tao, bakit si ganito, ganyan? Bakit ka nga kasi sa tao titingin? Di ba? Doon ka titingin talaga sa perfecto. Perfecto yun tayong tao, imperfect tayo. Okay? Kaya ang sabi nga, para hindi ka matisod, para hindi ka, sabi nating malugmok, wag sa tao. Wag sa tao. Sa Diyos ang tingin. Amin po ba? Focus your eyes on Jesus. Okay? Focus your eyes on Jesus. Yan. So, sabi nga dito, Jesus is the perfect example of a slave and a bondservant na inaako na wala siyang karapatan. Okay? Kasi sabi nga dito, kahit sinaktan siya, hindi siya nanakit pabalik. Diba? Kahit ininsulto siya, nakipagbasabayan ba siya ng pag-iinsulto? Hindi. Diba? Tayong tao, diba, may marinig kang sinabi ng kaunti, may narinig kang medyo talaga nagpanting ang pandinig mo. Talaga, re-respect tayo. Hindi ako napayag. Ganyan. Diba? Tayong tao, ganyan tayo, pero ang Diyos hindi. Okay? At gayahin natin ang Diyos. Gayahin natin ang Diyos. Kahit gaanong pang-aalipusta, gaanong panghahamak ang ginagawa sa Kanya, hindi siya nagsalita. Bakit? Kasi bilang isang alipin, walang karapatan. Sabi nga, walang karapatan. So, ibig ba sabihin, hayaan na lang natin tayo malit-malitin? Okay? So, kaya po tayo binibigyan ng Lord ng karunungan. Karunungan. Yan, sa mga bagay. Yan. So, bakit ginawa ni Jesus Christ yun? Because He needed to show us kung paano dapat tayo maging alipin.
at gayahin po natin ang ating Panginoon. Bilang isang iglesia, yung katangian ni Jesus bilang isang bondservant, ay dapat maging katangian po din natin bilang isang iglesia. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa ilang tagpo sa Biblia, na sabi nga niya, sino man nagnanais na maging dakila ay kailangan muna niyang maging lingkod sa iba. Yan po ang sabi. At kailangang taglayin yon nating mga Kristiyano. Kung sinasabi natin na tayo ay mga alipin ng Diyos, tayo ay mga bondservant ng Lord, so kailangan taglayin natin yon. Ang sabi nga, kung gusto natin na tayo ay maging dakila, sabi dito, kung sino man na nagnanais na maging dakila, kailangan muna niyang maglingkod sa iba. Kasi yun yung ginawa ng ating Panginoon. In Matthew 20, sabi doon 25-28, dahil dito, pinalipat ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay tinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan, nasa na po ako, ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maging lingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Napakahirap pala talaga, na bilang isang lingkod, bilang isang leader. Sabi nga dito, katotohanan naman, meron at talagang, hindi naman talaga lahat ng tinayo bilang leader ay nangarap maging leader. Sabi nga ni Pastor, wala naman yatang, sabihin, hindi naman wala. Kumbagay, napakakonti naman yata nung talagang sinasabing gustong maging pastor. Kasi kung tatanungin mo nga, karamihan dito sa church, wala talaga. Kahit ako tanungin nyo ko, hindi ko naman gusto. Ano po? Sabi nga ni Buboy, ayaw din niya. Ikaw ba, Jap, gusto mo ba? Ngiti lang siya. O, diba? Kasi napakahirap po. Kasi ang sabi nga dito, sino gustong maging una, kailangan ay maglingkod muna. Okay? Kailangan talaga maging lingkod. Kung sino gustong maging dakila, ay kailangan maging lingkod muna ng iba. Hindi tayo katulad ng mga Pariseo. Okay? Na gusto nating matanyag, magpapakatanyag tayo. Hindi ganoon ang pamantayan ng ating Panginoon. Okay? Hindi natin sinusunod kung ano yung pamantayan ng mundo. Yan. At alam niyo po, nung pinakitang example ng Diyos na yon, kasi sabi nga, ang Diyos mismo, si Panginoon, ang Panginoong Jesus, pumunta siya rito hindi upang paglingkuran, kundi, sabi nga, nabasa natin sa Biblia, siya yung naglingkod. Diba? And the Lord God has set a very good example sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, hindi tayo yung nauna eh. Diba? Sino ba yung kasama niya? Yung mga apostol niya. Okay? He has set a very good example to his apostles. Okay? To his apostles. Bakit? Kasi alam niyo, itong mga apostol na to, nauntindihan nila, naunawaan nila, at naisabuhay nila yung pagiging lingkod na sinasabi niya. Kasi kung babasahin niyo po sa Biblia, sabi nga in 2 Peter 1 verse 1, Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus Christ. Yun po ang sabi. Simon Peter, hindi lang po sinabing an apostle of Christ, hindi basta gano'n. Sabi, a bond servant and apostle of Christ. At ang sabi pa, diba? Even Paul, okay, in Romans chapter 1, verse 1, sabi po doon, Paul, a bond servant of Christ, called an apostle, set apart for the gospel of God. Ang ganda, diba? Nung pagpapakilala sa kanya, sabi nga ni Zay kanina, ano ba, bilang mga Kristyano ba, ano ba yung gusto natin? Okay? Na makilala tayo. Itong mga apostol na to, ang ganda eh. Sabi nga, a bond servant of Christ, kaakibat nung kanilang mga pangalan na tinawag silang mga alipin. Kung sa panahon natin ngayon, hindi magandang pakinggan. Tama ako? Tama ba ako? Ay, si Jeremiah, aliping sa gigilid. Maganda ba pakinggan? Hindi. Sa katotohanan, di ba? Kung sa panahon ngayon, hindi siya magandang pakinggan. But then, sabi nga, yung mga major writer ng New Testament, sabi nga dito, pinatungkulan ang kanilang mga sarili bilang alipin ni Kristo.
bilang mga bond servant. Si Peter, si Paul, si John. Sabi po sa Revelations 1 verse 1, basahin nyo na lang po, si Santiago. Yan. Pinag-aaralan namin yun kasi nandun na po kami sa libro ng Santiago. Tapos na kami sa ano nga po yung una? Tuklasin. Doon na kami kay James, kay Santiago. Talagang ang ganda. Sabi ko, nabasa ko, ang ganda. Nung pagpapakilala kay James, sabi doon, alipin ng Diyos. Pero sabi nga, pwede niya namang ipakilalang kapatid siya ni Jesus Di ba? Kasi tayo nga, di ba, gumagamit tayo ng mga padrino para medyo malakas talaga tayo. Maganda ang ating kalalagayan. Di ba? Pero sabi doon, alipin. Yun po ang sabi, alipin. Yan. Even si Jude. Yan. Jude 1. Binasa po doon. Sabi doon, kung babasahin niyo po lahat ng yun, ang description na binigay nila sa kanilang sarili ay alipin ng Diyos. Alipin ng Diyos. He doesn't want to be identified individually sa kung ano man yung natapos nila or kung ano man yung kalalagayan nila. Pero ang nais nila ma-identify sila ng mga lingkod ng Diyos. Sana ganun din tayo. Ano po? Sana ninanasa natin na, si Sister Lelen, iyan lingkod ng Diyos. Diba? Minsan kasi talagang ginagamit natin, kaya nga tayo nag-aaral di ba? Yung mga profession, teacher yan. Sabi, meron ako narinig sabi, kapag ikaw ay teacher, sabing ganyan, mamahalin ka ng iyong biyanan. Siya nga ma? Narinig ko yun sa school. Doon sa mga dean sa doon talaga sa college of yan. Sabi niya, mag-teacher ka. Sabing ganyan. Bakit? Kasi pag teacher ka, mamahalin ka ng iyong biyanan. Praise God. Ano po? Yan. Pero ang sabi nga, yun ba yung gusto nating pagkakilala sa atin? Natapos na ba doon? Na tayo? Kaya natin ginagawa ang lahat ng to kasi gusto nating maging tanya, gusto natin makilala. Ayan si Syra Fernandez, RPM. Di ba meron mga ganon? May mga kaakibat na ganon, yan. Sa mundo kasi natin ganon di ba? So, Sir Alan, PhD. Di ba? PhD, LPT. Ang dami pa. RN, RPM. Sa panahon ngayon, sa katotohanan po, kung titingnan nyo ang mundo, pahabaan sila talaga ng pangalan. Yung mga idinidikit sa pangalan. Pero bilang mga lingkod ng Diyos, how do you want to be known? Paano mo ba gustong makilala dito sa mundong ito? Yan. So kung babasahin nyo po ang Biblia pa, itong mga apostol na to, yung mga tagasunod niya, after they profess na sila ay mga lingkod ng Diyos, alam nyo po, yan, ang ginawa sa kanila ng Diyos, they made them leaders in the body of Christ. Leaders sila. Okay? Ginawa niyang mga tagapanguna sa iglesia ng Diyos. So, sa madaling salita, kapag sinabi nating leaders, dapat bondservant ka. At totoo naman po yun. Ano po? Kapag tayo, mga tagapanguna tayo, dapat talaga mga lingkod tayo ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po, bilang isang leader, just like Jesus, yan. Yung mga nasasakupan natin, they pattern their lives to us. Kaya mahirap paging leader Okay? Ang tao kasi nakatingin, tinitingnan yung kilos mo. Yan. Tayo, gagayahin tayo. Ay, ganito siya. Dapat ganito din pala ako. Diba? Ganito siya, Sister Lilin, masayahin siya. Sabi nga niya, hindi ko pinoproblema. Ang problema kasi papangit ako. Sabi niya. Diba? Sabi nga, yung mga leaders natin, ginagaya natin, tinitingnan natin yung kilos nila. At meron nga akong narinig, kaya pala ganyan siya kasi si ganito ang mentor niya. Diba? So, ibig sabihin talaga, pinapattern natin yung sarili natin sa mga leaders natin, sa mga nakikita natin. Diba? Yan. Kaya sabi nga, positively man o negatively, ang tao nakatingin sa atin. Nakita nila lahat ng ating mga ginagawa. Yan. At sa amin po bilang leaders, yan, dapat talaga, napuposes nga pala talaga natin yung characteristic bilang bondservant na yun na ipinakita ng ating Panginoon. We need to be a good role model, katulad ng pinakita ni Kristo sa kanyang mga alagad. Yan.
na na-adapt ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga apostles. Yan. At naipasa hanggang sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, it is a very heavy responsibility to be a leader. Kasi nga, yung mga nakikita at natututunan ng mga miyembro natin, minsan talaga, ang pula ay sa atin. Ano po? Kasi tayo yung leaders nila. Yan. Pero yun nga, sabi nga, kailangan kailangan talaga na i-pattern natin yung ating mga sarili doon sa kung ano yung ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Yan. At ang sabi nga po, we are chosen by God to serve, and with our personal consent, dapat, sabi nga dito, kailangan manatili tayong alipin ng Diyos sa kabila ng mga hirap at pasakit na ating nararanasan. Kasi may pagpili pa rin eh. Nasa atin ang pagpili, gagawin ko ba to? Gagawin ko ba yan? Ako ba ay magiging isang lingkod or hindi? Okay? Sabi nga, pagkatapos ba ng 7 years na yon, nakapaglingkod na ako ng 7 years, tapos na, tama na, pastor. Iba naman. Tapos na ba yung ating paglilingkod? Or mananatili ka na alipin ng Diyos hanggang sa matapos ang panahon? Dapat yun po. Okay? Hindi po natatapos sa 7 taon ng paglilingkod natin. Ang paglilingkod talaga. Kapag sinabi mo, na ako sa tangway, tama na naman, pastor. Baka pwedeng iba naman. Diba? Sabi nga, ang paglilingkod po ay panghabang buhay. Okay? Bilang mga lingkod ng Diyos, ang paglilingkod po dapat ay panghabang buhay. Hindi natatapos kapag tayo ay tumanda. Hindi natatapos kapag nakakita ko na ng bagong commitment. Ito po dapat ay walang katapusan. Di ba, Sister Lelen? Praise God. Kahit dumating pa yung sinasabi ni Sister Lelen, 100 years. Di ba? Patuloy pa rin tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Kasi yun yung pinakita ng ating Diyos. Even to the point of death. Di ba? Hanggang doon sa kamatayan. Ang hirap, Praise God. Yeah. So, kayo pag-aralan natin, ano ba dapat? Ano yung mga pinakitang katangian na ating Panginoon bilang isang bondservant na dapat maposes din natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon? Una, syempre, diligence. Okay? Diligence. Sabi dito, a bondservant works from sun up to sundown without complaint. Wow, praise God. Knowing that the master demands and requires a full day of labor. Sa katotohanan po, alam nyo, medyo nakakapagod physically. Sabi nga, di ba, may linggo na, may martes pa, may martes ng ganito, may martes pa paghapon, pag-uwi din, meron pa ulit. Pag Miyerkules, meron pa kami gawain, ganyan. Di ba? Pero bilang lingkod ng Diyos, sabi nga dito, the Lord requires our full commitment from sun up to sundown. Ibig sabihin, pag sikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Sabi nga dito, kailangan tayo ay mga naglilingkod sa ating Panginoon. In John 4 verse 34, Jesus declares, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Yan. At makikita natin talaga dito yung talatang iyon, yung sinabing iyon ng ating Panginoong Yesus, makikita natin yung dedication ng ating Panginoon. Kasi minsan tayo, naghahanap tayo, sabihin mo sa pupunta ako kapag ganito. Yan. Pero sabi nga, hindi dapat. Okay? Kasi kailangan makita yung dedication natin, prioritizing the work of God, yung gawain ng Panginoon above all else. Sabi nga dito, His diligence is further highlighted noong ipe-pray siya doon sa garden ng Gethsemane. Sabi nga doon, yet not as I will, but as you will. Di ba? Sabi nga, di ba, ng Panginoong Jesus, baka naman pwede, Lord. Di ba, kahit, bilang tao, di ba, yun nga, nahihirapan din siya. Sabi niya, Lord, kung maaari, tanggalin mo sa akin itong sarong ito. Pero ang sabi nga niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Okay? So, yun po ang una, kailangan tayo ay masisipag. Masipag po ba tayo? Wala po. Masipag po ba tayo sa gawain ng Panginoon? Praise God. Tanungin ko nga yung mga taga-sunod naman, masipag ba ang leader ninyo? Ay, praise God. Ang lakas na Edra. Yeah. Praise God. Kailangan po bilang leader talaga, masipag ka.
Ay, syempre, ikaw nga leader, itatamad-tamad ka. Di lalo na yung mga taga-sunod, di ga? Ala, ay wala naman si, wag na tayo pumunta. Oh, di ba minsan ganoon? Ay, wala naman si Alma, wala yata discipleship. Di ga? Ayan. So, sabi nga, bilang leader, kailangan masipag po tayo. Okay? Kasi pinakita yon ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, sabi nga dito, you need to have courage. Okay? Kailangan courageous tayo. Yan. Adversity will be faced and conquered in order to accomplish the task set before them by the Master. Hindi may iwasang merong mga kahirapan, hindi may iwasang merong mga problema, hindi may iwasang talagang may mga nangyayaring hindi natin gusto. But in Mark 10, verse 32-34, sabi doon, and they were on the road, going up to Jerusalem, and Jesus walking ahead of them. And they were amazed, and those who followed were afraid. And taking the 12 again, he began to tell them that what was to happen to him, saying, see, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles, and they will mock him and spit on him and flog him and kill him. And after 3 days, he will rise. Sino sa inyo ang ganun? Praise God kung meron tayong katulad ng puso na ating Panginoon. Alam na niya yung mangyayari. Okay? Alam niyang ipapako siya. Parang feeling ko pag ako, alam kong merong mangyayari sa ako, hindi natutuloy. Diba? O teka, mali. U-turn tayo, U-turn. Diba? Pero si Jesus, alam niya. Diba? Alam niya na mangyayari yun sa kanya. But then, sabi nga, he was very courageous. Ang tapang. Napakatapang. At sabi nga dito, tayo, alam nyo, ang pinaka nangyayari pa lang naman sa atin, may bagyo, sobrang init, ganyan, minsan walang masakyan, ganyan. Diba? Yun pa lang naman yung struggles natin minsan wala kang pamasahe, diba? So sabi nga dito, courageous ka ba sa paggawa para sa gawain ng Panginoon? Or yung konting yun, nahahadlangan na tayo. Diba? Kung itong nangyari kay Jesus Christ, mangyayari kaya sa atin, mananatili pa kaya tayo? Na alam mo nang, pagdating mo doon, may mga may mga nag-aabang sa'yo doon. Diba? Yan. Pero sabi nga dito, nagpapakita ito ng dedication ng ating Panginoon. Precisely alam niya kung anong yung mangyayari sa kanya. Alam niya. Okay? Nasa isip niya yon. But, sabi nga dito, He endured all of that. Nagtiyaga, nagtiis. Okay? As the Son of God, sabi nga dito, God the Son, He knew exactly what was coming and still, determinado siya na tumuloy. Determinado siya. Hindi siya, di ba? Hindi siya nakakitaan ng takot. Yan. Na hindi gawin. Sabi nga dito, He set His face towards the cross. Yan. At yun yung pagiging courageous ng ating Panginoon. Pangatlo, humility. Ito topic namin to sa prayer meeting noong nakaraang buwan. Ang topic namin all throughout the month of October is humility. Yan, kababaang loob. Sabi nga dito, yung pagpapakababang loob is not false humility na katulad ng ginagawa ng mga Pariseyo. Okay? But, sabi nga dito, ang gusto ng Panginoon is in true brokenness na talagang ina-acknowledge mo na sa ganang akin, wala akong magagawa kung hindi ako sasamahan ng aking Panginoon. Yan. So, dapat po, meron tayong pusong ganon. Mapagpakumbaba. Hindi tayo nagyayabang, ay kami, dito sa ganito kami. Malakas kami. Hindi po. Okay? Lahat ng yan ay nanggagaling sa ating Panginoon. Walang atin, sa Lord lahat. Amen? For dependence. Yan. A bondservants trust the master to provide all the needed supplies including food, clothes, and shelter. Yan. Bilang isang alipin po, nagtitiwala tayo na lahat ng bagay na kailangan, okay? Kailangan ay ipoprovide ng ating Panginoon. Bilang isang alipin, yon, nung kapanahonan, nung Bible times, okay? Yung pagkain, yung tirahan, yan, provided yon noong master, okay? At sa panahon natin ngayon, sabi nga dito, dapat ganun din yung ating dependence sa ating Lord. Na lahat ng bagay na kakailanganin natin ay ipoprovide ng Lord sa atin.
Okay? So, sabi nga dito, Jesus is God Himself, co-equal and co-eternal with the Fathers. He is the second person in the Trinity and not some innately subservient second-class God. Pero, sabi nga dito, umasa pa rin siya, nagtiwala siya sa ating Diyos Ama. Kasi sabi nga, di ba, Diyos yun eh. Kaya sabihin nga, nag-anyong tao, ang ating Panginoong Hesus, Diyos pa rin siya. Pwede niya actually hugutin yung sarili niya doon sa sitwasyon na yun na hindi niya ituloy yung pagpako sa kanya sa krus. But then, nagtitiwala siya sa kanyang Ama. Okay? Nagtitiwala siya. Sabi nga in John 5 verse 19, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niya ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Hindi siya nag-decide ng pansarili. Ay, Diyos naman ako eh. Pwede naman sigurong palitan ko to. Hindi ko na batain tong cross na to. But then, hindi. Sabi nga niya, pakatandaan ninyo, walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Si Jesus nga walang magagawa sa kanyang sarili. What more? Diba? Ma-realize mo, Diyos yun, walang magagawa sa kanyang sarili lamang. Paano pa tayong tao? Diyos ka ba? Hindi. Di ba? Hindi tayo Diyos. Tao lang tayo. Ibig sabihin, kung si Jesus Christ, kailangan niya ang Ama, lalo't higit tayong mga tao. Wala kang magagawa sa sarili mo lamang. You need to depend on God para merong mangyari sa buhay natin. Amen po. Huwag po tayong mayayapang. Sabi nga, kailangan dumepende tayo palagi sa ating Panginoon. Fifth, sabi nga dito, you need to have your identity. Sabi nga dito, sabi ko nga po kanina, ang mga bondservant, yung mga alipin, they are not ashamed of being identified with their master or their family. Hindi nila ikinakahiya yun, na ako alipin ako ay naglilingkod dito sa pamilya nito. Ganun po ang isang alipin. At bilang mga alipin ng Diyos, kinakahiya mo ba? Pag sinabing, ikaw, ano ka? Tanda ko nung kami ay elementary. Siyempre, mga bata pa kami. Ayoko din, nahihiya ako. Pag tinatanong, anong religion mo? Doon akong sasalita. Okay? Kasi parang kinakahiya ko. Siyempre, hindi ko pa naman nauunawaan. Pero sabi nga, ngayon may isip ka na. Sabi dito, are you ashamed of being identified with Christ? Kinakahiya mo ba? Pag sabihin, ay born again kayo? Sabi, ay hindi po. Ganun pa rin ba? Dapat po hindi. Sabi nga, di ba, tayo mga tagasunod tayo ni Kristo at bilang servant ng ating Panginoon, dapat hindi ka nahihiya kapag sinabing, sino ang Diyos mo? O ba ang Diyos? Ang tunay na Diyos. Di ba? Bakit? Pati ka maiyak, si tunay yun eh. Tunay yung sinasamba natin. Mahiya tayo, sabi nga, kung mali ang ginagawa, kung hindi tama. Okay? Kung hindi totoo yung ating sinasamba. Yan. We need to boldly confess that we are Christians and we proudly carry the family name of Jesus Christ. Yan. Maging proud po tayo ng ating Diyos na sinasamba ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. And we need to be proud to be identified dito sa iglesia na ating kinabibilangan. Amen. Proud. Pahina. Amen. Amen. Pahina. Diba? Dapat we are proud. Sabi nga, proud and loud. Diba sa panahon ngayon talaga, makikita mo talaga, ang dami na talagang all out na. Ngayon all out na. Yung mga ginagawang hindi maganda, dahil lamang ginagawa na siya ng marami, so okay na. Di ba, compared pa nung mga panahon dati na, sabihin, ikaw ganito ka. Sabihin ganyan, hindi straight agad dyan. Pero ngayon, di ba, makikita natin talaga sa mundo, na talagang, kami ganito kami, talagang may flag pa sila, may pagkakilanlan sila. Di ba? And they are proud. Kahit mali. Di ba? But we are Christians. Sabi nga dito, dapat hindi tayo nahihiya na ibahagi kung ano ang katotohanan, hindi tayo nahihiya na ibahagi sa iba ang salita ng ating Panginoon.
Amen po ba? Kaisa po ba kayo? Amen. Well, lumalakas na, praise God. Ano po, yan. So, yan kasi yung pinakita ng ating Panginoon. And so, bilang mga Kristiyano, dapat ginagaya natin kung ano yung ginawa ng ating Diyos. Amen. At palagi po nating alalahanin, sabi nga, yun yung ibig sabihin ng pagiging isang believer, ng pagiging isang Kristiyano. Sabi nga dito, you just become a slave of Jesus Christ. Our life is not defined by our own wants. Hindi na kung ano yung gusto mo, hindi na kung ano yung nais mo. Sabi nga dito, hindi na kung ano yung pangarap mo, but by His will. Hindi na yun yung determinants dapat ng pamumuhay natin. Ako gusto ko pa ng ganito, gusto ko pa ng ganito. Pero sabi nga, bilang lingkod, bilang alipin ng Panginoon, hindi na yun dapat. Yun nangyayari sa buhay natin. But, sabi nga dito, but by His will, by His desires, and His purpose. Ano yung nais ng Diyos mangyari? Yun dapat, yung ginagawa natin. Amen? This is the basic truth of Christianity. Basic, ibig sabihin talagang dapat bilang Kristiyano, alam nating lahat yon. Pero sa katotohanan, alam naman natin. Kaso mo, andito lang siya. Andito lang siya. Hindi siya nangyayari. Mahirap po yung alam lang, hindi naman ginagawa. Amen? Yan. That is the basic truth of Christianity, that Jesus is Lord. At kapag sinabi natin na I am a Christian, ang ibig mong sabihin is that Jesus is sovereign in your life. When you say you're a Christian, dapat ang ibig mong sabihin, ang Diyos ko sa buhay ko, ay si Jesus Christ, hindi ang aking sarili. Hindi na ikaw. Okay? Kaya kung ano man ang gusto niya, I will submit to that. Conclusion. In the book of Galatians 2 verse 20, sabi po doon, I have been crucified with Christ. It is no longer I that I live, but Christ live in me. And that life which I now live in the flesh, I live in faith. The faith which is in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Hindi na ako. Hindi na ako ang namumuhay, kundi ang Diyos. Amen? Yan. Praise God. So sana po, dito sa ating napag-aralan, na-realize natin, yun pala dapat. Ang ibig sabihin, pag sinabi kong, I am a servant of God. Kasi alam niyo po, ang daling sabihin eh. Ang daling sabihin na, lingkod ako ng Diyos. Pero nakikita ba? Nangyayari ba? Kasi kapag sinabi nating lingkod ng Diyos, you should have no right, personal right. Kung ano yung nais ng Panginoon, yun dapat yung nangyayari sa buhay natin. Diba? Praise God. Pari ba tayong lahat ay tumuyo? At awitin natin yung kantang, sorry po halit yun yung kantang talagang ayaw na ayaw kong kinakanta dati. Ang title nun? Jesus, my Lord. Servant's Heart. Servant's Heart. Yeah. Awitin po natin. Sana maging totoo sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po? Yung lyrics ng kanta na ako, I am a servant of God. Wherever God go, I will go. Amen? Saan pumunta ang Diyos? Yun ang pupuntahan natin. Kung saan tayo sinugo ng Diyos, doon po tayo pupunta. Because sabi nga, no longer I, but Christ live in me. Amen? Hallelujah. Let us sing this song. As we sing this song, sing it to the Lord, sa ating Panginoon. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in
unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Hallelujah. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I've run. No longer my ways, let your will be done. Lord, hallelujah. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Hallelujah. Yes, Lord, maging tunay ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hindi basta awitin, Panginoon. Hallelujah. Minsan paawitin natin sa Panginoon. Standing in awe. Standing in awe of your grace. Setting my feet in your ways. Entering into your presence. To behold you face to face, God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. Somewhere high, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging into the cross of fire. Let's sing this song to our God. Come on, my Jesus. My Jesus, my Lord. Personal song to the Lord. Awitin po natin sa Panginoon. Wherever you go, wanna be by your side. Serving you for all eternity. My eyes set on you. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Hallelujah. Just a brief testimony. May testimony ko naman na siya maraming beses, no? Pero alam niyo po, yan yung kantang hindi ko makanta dati.
nung sinasabi sa akin ni Pastor, nahawakan ko ang tangway. Kasi ang dami kong dahilan. Alive na alive yung flesh. Sabi ko, Lord, bakit? Ayoko. Paano ko gagawin to? Paano ko magtatrabaho? Paano ko gagala? Sinabi ko sa Lord, ang dami ko pang gustong gawin. Kaya nung pinapakanta po yan, yung kantong yan, hindi ako sumasabay. Kasi hindi ko kayang sabihin. Hindi ko kayang sabihin na, Lord, I will follow you. Kasi ang totoo, hindi ko kaya. But the Lord is good. The Lord is faithful. Alam niyo po, ang pagsunod sa Diyos is denying yourself. Denying everything that you wanted for yourself. Para palitan ng lahat ng nais ng Diyos sa buhay mo. Hindi ko po alam kung sino sa inyo ang nangangailangan. Ang mensaheng yun, galing sa Panginoon. But being a servant of God is denying yourself of all the rights mayroon ka para sa sarili mo. At palitan ito ng kung ano ang nais ng Diyos para sa'yo. Hallelujah. As we continue to walk on our journey patungo sa paglilingkod sa ating Panginoon, may the Lord continue to create in us a heart that is willing to give up everything for Him, for His glory, para sa Kanyang kapurihan. Kasi yun ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa. Mamuhay tayo in full dependence of our God, ng buong kababaang loob, ng buong tapang para sa ating Diyos. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, and we praise you for this message that you have imparted to each and every one of us through your servant. Salamat po. Mangusap ka sa pamamagitan ng iyong mga salita sa buhay ng bawat isa. And may we live in full obedience according to your will sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Father God. It is no longer I, but Christ lives in me. Hallelujah. We give you all the praise. We give you all the glory. In Jesus' name, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen.